Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. I believe po ang bawat isa po sa atin ay patuloy na ine-enjoy ang presensya ng Lord. Amen po. So sa umaga pong ito, ayan, bago po tayo dumako po sa ating topic, meron po akong papakita po sa inyo. Ayan. Kung papipiliin po kayo kung saan po kayo dadaan, ano po yung pipiliin po ninyo? Yung straight path or yung curve path? Straight path sa kanan. Sa kaliwa nyo pala. Tapos yung curve path naman ay dito sa kanan nyo. Ano pong pipiliin po ninyo? Siyempre dun sa straight. Kasi sa mga driver, mas gusto po nila yung straight. Kasi smooth yung daan, mas mabilis kaysa sa mga pa-curve-curve. Kasi pag dyan sa pa-curve-curve, marami pong mga delikado, dangerous po, madami pong na-aksidente sa mga ganyang klase pong daan, yung mga pa-curve. So lahat po tayo, naniniwala po ako, na yung pinipili po natin ay yung straight path. Kasi kung ang pinipili mo ay yung curve path, pwede na pong umuwi dahil ang pag-uusapan po natin sa umagang ito is the secret to a straight path. Ayan. Yan po yung ating pong topic sa umagang ito. And before po tayo dumako po sa ating text, meron po akong gustong itanong po sa inyo. Sino po dito yung gumagamit ng GPS or yung Global Positioning System? Tama ba? GPS. GPT daw yung yung GPS po, para po sa mga nanay, ito po yung app na kung saan po ay pinapakita nito yung exact location, exact time, yung longitude, latitude ng isang lugar. Sino naman po dito? Kami po sa work po namin, kapag nasa field po kami, gumagamit po kami ng GPS kapag naka-field. Kasi nandun yung, nakalagay po doon yung exact location mo kung talagang pumunta ba talaga ako ng BIR. Nandun din yung time, nandun din yung date. Ayan. Sino naman po dito yung gumagamit naman ng Google Maps or ng Waze? Mostly sa mga ano po yan, mga laging nasa daan, mga driver. Yes, may turn right, 500 meters, turn right, gano'n. So meron pong direction, meron pong nag-guide kung hindi mo alam kung saan ka dadaan para makapunta ka doon sa pupuntahan mo. Hindi po ba maganda kung yung buhay din po natin, merong pong GPS at saka Google Maps na sasabihin niya na in 500 meters, turn right, kasi nandoon yung tamang taong inilaan ko para sa'yo. Tuwang-tuwa naman yung mga kabataan. Or pwede rin na sasabihin, recalculating, ganyan. Huwag mo munang tatanggapin yung trabahong yan kasi hindi yan part ng will ng Lord para sa buhay mo. Di ba napakaganda nun? Kasi magiging straight po talaga yung path po natin, yung daan po natin, papunta po sa will po ng Diyos sa buhay po natin. Kaya lang po kasi, wala pong GPS or Google Map ang buhay po natin. Tama. Hindi po natin alam kung magta-turn right tayo, tama ba yung daan natin, or kung yung kinalalagyan mo ngayon, yun ba yung will ng Lord para sa'yo. Hindi po natin alam. Kasi po ang buhay po natin ay uncertain. Pero meron pong kasagutan po ang Diyos. Wala man po tayong GPS or Google Map sa buhay po natin. Pero meron naman pong ibinigay na direksyon ang Lord sa buhay po natin. Ano po kaya yun? Yun yung salita ng Diyos. Yun po yung nag-guide sa atin, nagdadirect sa atin patungo sa tama at straight na daan. And isa po dyan, yung Proverbs 3:5-6. Ayan. In Proverbs 3:5-6, ito po yung nagsisilbing navigation system po natin sa langit. Ito po yung kapag sinundan po natin itong Proverbs 3:5-6, hindi man po ito madali, pero sigurado po tayo na nasa tamang daan po tayo. Ayan, basahin po natin yung Proverbs 3:5-6.
1, 2, 3, go. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. So, i-unlock po natin or i-unpack po natin yung sekreto patungo po sa straight na daan. Ayan. Una po dyan, sabi niya, trust God wholeheartedly. Ayan. Ano ba ang ibig sabihin pag sinabi nating trust? Sabi dito, dun sa aking na-search na definition, to trust is to believe in the reliability, truth, ability, or strength of something or someone. Alam po natin na hindi po madaling magtiwala. Tama po. Lalo na po sa mga taong hindi naman po natin lubusang kilala. Pero ang nakakalungkot po, at ito po yung katotohanan, na kung hindi mo rin kilala ang Diyos, hindi ka rin lubusan na magtitiwala sa Kanya. Tama po. Pero naniniwala po ako na dito po sa atin, sa MFBC Kanawalan, tayo po ay buong puso po na nagtitiwala po sa Diyos. Amen po ba? Pumalagpak nga po lahat ng nagtitiwala sa Diyos sa umagang ito. Ayan. Bakit nga ba tayo nagtitiwala sa Diyos? Why should we trust God? Sabi dyan sa first point po natin, God is faithful. Tapat po ang Diyos na pinagsisilbihan po natin. He keep His promises. Palagi po natin niyang sinasabi at palagi din pong ipinapaalala ng Diyos that He is faithful and He keep His promises. Hindi po siya katulad ng tao na pinagkatiwalaan mo, ibinigay mo na ang lahat, pero niloko ka pa rin, sinira pa rin yung tiwala mo, pinagkatiwalaan mo siya pero sinira niya yun. Hindi po ganun ang Diyos. Ang Diyos po ay totoo sa kanyang mga salita. Amen po ba? Kung ano yung sinabi niya, yun ay ginagawa niya. Kaya kung magtitiwala po tayo, mas lalo po tayong magtiwala sa Diyos. Dahil kapag ibinigay po natin yung buong pusong pagtitiwala po natin sa Diyos, hindi po tayo lugi. Hindi po tayo masasaktan. Amen. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, hindi ka lugi pag kay Lord ka nagtiwala. Amen. Ayan. Next po, ang sabi po dyan, God loves you deeply. Sino po dito yung patuloy na nararanasan ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang buhay? Amen. Mahal po tayo ng Diyos. Yung ginawa ng Lord na ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak, isa po yung pruweba na mahal po tayo ng Diyos. Kasi ayaw niya po tayong mapahamak. Inako niya po lahat. Sabi nga in Romans 5:8, but God demonstrate His own love for us in this while we were still sinners and Christ died for us. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. At yung ganung klaseng pag-ibig ng Diyos, it is trustworthy, mapagkakatiwalaan po. Amen. Ayan. And yung pangatlo naman po, God is in control. Kahit na pagulo na ng pagulo ang mundo, si Lord, He remains in control sa lahat ng bagay. Mas lalo kung ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Sabi nga niya in Psalms 46:10, be still and know that I am God. Paano po ba yung trusting God? Ano ba yung ibig sabihin ng pagtitiwala sa Diyos? Ayan, next slide. Ayan. Para po ang pagtitiwala po, parang po yung isang bata dyan, father catching his son. Yung bata po, kitang-kita po natin na habang hinagis siya, tuwang-tuwa pa siya. Diba? Bakit kaya tuwang-tuwa or nag-e-enjoy yung bata? Kasi naniniwala siya, nagtitiwala siya, nasasaluhin siya ng kanyang ama. Kaya ine-enjoy niya. Hindi niya iniisip kung ano yung pwedeng mangyari sa kanya. Pero yung buong tiwala niya nasa tatay niya. So, trusting is like the feeling of a child when you throw her up in the air and catch her and she enjoys it. Ganyan din po yung pagtitiwala po natin sa Diyos.
Pag nagtiwala tayo sa Diyos, it bring peace sa buhay po natin. In uncertain times, meron po tayong kapayapaan. We are unbothered by the circumstances. Kahit na magulo man yung kapaligiran natin, hindi po tayo nababother kasi po nagtitiwala po tayo sa Diyos. And we also find hope and strength kapag po tayo po ay nagtiwala sa Diyos. Pero sabi po doon sa unang point po natin, trust in the Lord. Hindi lang tayo basta-basta nagtitiwala sa Diyos, kundi sabi niya doon, with all our heart. Hindi po niya sinabing half-hearted lang dapat yung tiwala natin. Half yung trust ko kay Lord, half yung trust ko sa sarili ko, or half yung trust ko kay Lord, 60% yung tiwala ko kay Lord, 40% naman sa trabaho ko. Hindi po. Ang sabi po doon, wholeheartedly. Ibig sabihin, complete. Complete yung tiwala po natin. Buong pusong pagtitiwala po natin sa Diyos. Papaano ba natin masasabi na nagtitiwala tayo sa Diyos ng buong puso? Kasi sa totoo lang po, madali pong sabihin na nagtitiwala ka sa Diyos. Tama po. Kapag po yung sitwasyon ng buhay mo ngayon ay okay, kapag lahat ay smooth, wala kang problema, napakadali pong sabihin na nagtitiwala ka sa Diyos. Pero ang totoong buong pusong nagtitiwala sa Diyos ay yung mga taong dumadaan sa pagsubok. Pero sinasabi pa rin nila na, I trust you, Lord. Diba? Kung ikaw ay dumadaan sa karamdaman, may sakit ka, kaya mo bang sabihin, Lord, nagtitiwala ako sa iyo ng buong puso. Hindi ka nakapasa sa exam, ilang beses ka nang nag-take ng board exam, masasabi mo pa kayang, I trust you, Lord. Isa pa, Lord, naniniwala ako na sa susunod makakapasa na ako. O kaya natanggal ka sa trabaho. O kaya nakipag-break sa'yo yung pinakamamahal mong BF, GF. Parang katapusan na ng mundo. Masasabi mo pa kayang nagtitiwala ka sa Diyos? Or kung nawalan ka ng mahal sa buhay? Or kung yung sitwasyon mo ngayon hindi mo maintindihan, would you say, I trust you, Lord, with all my heart? Kasi kung oo po, ibig sabihin, you truly trust the Lord completely. You truly trust God with all your heart. Buong puso yung tiwala mo sa Diyos. Kung masasabi mo sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan mo, nasasabi mo pa rin na I trust you, Lord. Kaya po sa umaga pong ito, let us trust God during our difficult times. Remember po si Job, kung maaalala po natin yung story ni Job, kung paano nawala lahat ng ari-arian niya, kung paano po siya nawala yung mga anak niya, nawala lahat sa kanya. Pero sabi pa rin niya, si Lord ang nagbibigay, si Lord ang kumukuha. He give and take away. And my heart will choose to say, blessed be your name. Hindi mo kayang sabihin, I praise you, Lord, kapag po hindi po buo ang tiwala mo at ganun yung pinagdadaanan mo. Si Job, naniniwala ako that he truly trusts God wholeheartedly. That despite ng kanyang mga pinagdadaanan, sinasabi pa rin niyang, blessed be your name. Amen po. Kaya during our difficult or hard times sa buhay po natin, patuloy pa rin po tayong magtiwala sa Diyos. Trust God even if you don't understand. Kahit hindi mo naiintindihan. Alam niyo po si Abraham, kung babalikan po natin yung naging story niya sa Genesis 12, kung saan tinawag siya ni Lord. Ang sabi ng Lord sa kanya, umalis ka dyan sa kinaroroonan mo, leave your country, your people, and your father's household, and go to the place I will send or I will show to you. Ang sabi ng Lord. Si Abraham, sanay na siya doon sa lugar nila. Sanay na siya sa mga tao. Okay na yung buhay niya doon. Pero sinabi ng Lord, iwanan mo ang lahat ng yan.
So walang kasiguraduhan kung saan siya pupunta, kung sino yung mga taong makakasalamuha niya, kung ano yung magiging journey niya patungo doon sa lugar na pupuntahan niya. Hindi po madaling iwanan yung mga bagay na nakasanayan na natin. Tama po. Hindi rin pong madali na pumunta sa lugar na hindi po natin kabisado. At hindi din po tayo sigurado. Pero kung ikaw ay buong pusong nagtitiwala sa Diyos, you will obey. Katulad ni Abraham. Nag-obey siya kahit hindi niya maintindihan. Pero yung obedience na yon na ginawa ni Abraham, kung wala siyang tiwala sa Diyos, hindi niya gagawin yun. Kaya if we want to obey the Lord, we need to trust Him completely. Amen po. And next, trust God in the season of waiting. Sa mga panahong nag-aantay tayo, mas lalo po tayong magtiwala sa Diyos. Kasi mas lalo pong nabibuild up yung trust natin sa Diyos. Mas lalo po tayong lumalakas. At mas lalo pong lumalago yung pananampalataya po natin. Amen po. Trust God's timing. Ayan. And yung trusting God din po, it involves po yung ongoing reminder po sa atin. Kasi po, ang buhay po natin, hindi naman po, alam mo na nagtitiwala ka na sa Diyos. Pero dahil sa mga pagsubok on your journey, sa bawat araw po ng buhay po natin, may mga kasubukan, may mga pagsubok. On your own understanding. Bakit po? Hindi po ibig sabihin yan na pag sinabing don't rely on your own understanding ay hindi mo nagagamitin yung isip mo. Pero ang sinasabi po dyan ay huwag kang dumepende sa sarili mong karunungan. Bakit po? Kasi yung understanding natin is limited. Limitado lang po tayo bilang tao. Hindi po natin nakikita yung buong picture po ng buhay po natin. Portion lang po yung nakikita natin, hindi yung full picture po ng buhay po natin. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa future. We don't know what happened sa future po natin, pero alam natin who holds the future. At si Lord po yun. May mga bagay na akala din kasi natin ay tama. Kapag po dumepende po tayo sa sarili po nating karunungan, may mga bagay na akala natin is tama, pero in the long run or at the end, ay kapahamakan na pala. So wag tayong dumepende sa sarili po nating karunungan. Sabi nga niya in Proverbs 4:12, there is a way that seems right to a man, but it ends in the way to death. Kaya mag-ingat po tayo. Huwag po tayong magtiwala sa sarili nating kaalaman, pero let us rely on God's wisdom. Bakit po? Because God's wisdom is perfect. Perfect po. Si Lord lamang po ang perfect. Kung tayo po na tao ay limitado lang at hindi po natin nakikita yung full picture po ng buhay natin, si Lord nakikita niya po yun. Yung past mo, yung present mo, yung future mo, nakikita po ng lahat ng Diyos. Kaya po, mas safe po kung tayo po ay magtitiwala po sa wisdom po ng Panginoon kaysa sa sarili po nating karunungan, sa sarili po nating kakayahan. Marami po ang napapahamak dahil hindi po sila nagre-rely sa wisdom ng Diyos, kundi sa sarili lamang po nilang karunungan. Even in the Bible po, kung marirecall po natin si Saul, di ba? Maganda yung intention niya. Tama naman yung intention niya na magtira para sa kanila. Pero hindi yun po yung will ni Lord. Anong nangyari sa kanya?
naparusahan siya. So ganun din po tayo. Kailangan wag tayong mag-rely sa sarili po nating karunungan, bagkus we should rely on God's wisdom. Sa salita po ng Diyos. Kasi our heart also can deceive us. Sometimes nakakagawa tayo ng mga desisyon sa buhay natin, kasi gumagawa tayo ng desisyon base sa emotion natin, base sa feelings po natin, sa mga desires po natin. Sabi nga niya in Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately sick, who can understand it? Alam niyo po, si Naaman, sa 2 Kings 5, he was a powerful commander na nagkaroon po siya ng sakit na leprosy. Ang sabi po sa kanya ay maligo siya sa Jordan River. Pero nagalit siya. Kasi may sakit na nga siya, tapos doon pa siya maliligo sa maduming ilog, di ba? Pero at the end, nag-obey pa rin si Naaman. Ginawa pa rin niya yun. And he received healing. He was healed. He was healed. Ano po yung lesson po dito? When we stop trying to understand everything and just trust God, God does what we could never do on our own. Yung hindi po natin kayang gawin yun ng Diyos. Kaya patuloy po tayong magtiwala sa Kanya. Kahit na hindi po natin maintindihan, kahit na hindi po natin kayang isipin yung mga kaparaanan ng Diyos sa buhay po natin, patuloy pa rin po tayong magtiwala sa Diyos. Amen po ba? Amen. And pangatlo po dito, sabi niya, acknowledge God in every ways. Trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding. And yung pangatlo, in all your ways, acknowledge Him. Acknowledge God in every way. Sa lahat po ng ginagawa po natin sa bawat araw, let us acknowledge the Lord. Papaano po ba natin ina-acknowledge ang Diyos sa buhay po natin? Una is pray before making decision. Kapag tayo ay nananalangin, ibig sabihin po, ini-involve po natin ang Diyos sa buhay po natin. Ini-involve natin siya sa paggawa natin ng desisyon, sa maliit man yan o sa malaking bagay na gagawin po natin sa buhay natin. Yung simpleng pagbili mo lang, nagpe-pray ka kung ano yung pipiliin mo, you acknowledge the Lord. Sa mga malalaking desisyon na gagawin mo, you pray. Bago mo sagutin yung nanliligaw sa'yo, you pray. Kung sino yung taong gusto mong makasama, pinagpipray mo na yan. Hindi yung kung sino na lang dyan yung available, kasi wala nang choice. Pinagpipray po yan. Kung ano yung kurso na kukunin mo, ipag-pray mo yan. And yung trabaho na kukunin mo, ipag-pray mo din yan. Palagi po tayong manalangin sa bawat desisyon na gagawin natin. Kasi kung ini-involve mo ang Diyos sa buhay mo, mas lalo pa pong nagiging deeper, nagiging close ka kay Lord. And yun po yung isang means po ng pag-acknowledge kay Lord para mas lalo po tayong maging close sa Diyos. Mas lalo pong maging deeper po yung relationship po natin sa Diyos. And when we pray, we seek His guidance. Kapag po tayo ay nananalangin, we ask the Lord's guidance sa bawat araw. Amen po. And we acknowledge God, nire-recognize po natin yung sovereignty ng Panginoon sa buhay po natin. Ano pa po? How do we acknowledge God? Bukod po sa pananalangin, yung pagbabasa ng salita ng Diyos at hindi lang po pagbabasa, dapat ginagawa rin po natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kapag po tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, mas lalo po nating nakikilala ang Diyos sa buhay po natin. Mas lalo pong mabibuild up yung tiwala po natin sa Diyos kasi mas lalo mo siyang nakikilala. At kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, inaalaw mo yung guidance ni Lord sa buhay mo through God's Word. Sabi nga natin kanina, wala man tayong GPS
or Google Map sa buhay po natin bilang isang Kristiyano. Pero meron pong ibinigay ang Lord po sa atin na direksyon para mag-guide po tayo sa tamang daan. Yun po yung salita ng Diyos. And sabi niya in Psalms 119 verse 105, "Your word is the lamp to my feet." Ito po yung nagsisilbi po na liwanag po natin sa bawat paghagbang po natin sa buhay po natin, araw-araw, yung salita ng Diyos, yung nagiging liwanag po natin. Amen po. Kaya napaka-importante po na dala-dala po natin yung lamp na yun, yung lampara na yun yung salita ng Diyos. Para nang sa ganun, hindi po tayo mapunta sa curve path. Amen po. Para nang sa ganun, diretso lang po tayo doon sa straight path na ipinangako po ng Diyos po sa atin. And pangatlo po, how do we acknowledge God? Bukod sa pananalangin, pagbabasa ng kanyang salita at pag-apply nito sa ating buhay. Pangatlo po, give thanks in everything. Matuto po tayo na magbalik sa Diyos. Magpasalamat po tayo sa Diyos. Because gratitude remind us that all blessings comes from the Lord. Every good and perfect gifts comes from God above. Hindi po yan dahil sa sarili po nating kakayahan, kundi galing po yan sa Diyos. And when we thank God, ina-acknowledge po natin ang Diyos sa buhay po natin. Kaya po wag po nating kalimutan po na magpasalamat sa Diyos. Yung pagte-testify po natin dito every Sunday, isa po yun way kung papaano mo ina-acknowledge ang Diyos sa buhay mo. Kaya wag kang mag-hesitant po na mag-testify. Kasi hindi naman yung sarili mo yung ibinibida mo, kundi yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen po. Remember po in Luke 17:18 to 19, yung sampung lalaking may sakit with leprosy. Hindi pa nag-ask po sila kay Lord na pagalingin sila. And meron pong instruction si Lord para po sila ay gumaling. Pumunta kayo sa priest, sabi niya. And along their way, na-receive nila yung kagalingan. Nawala yung sakit nila na leprosy. Pero out of the 10 na gumaling, isa lang ang bumalik at nagpasalamat sa Diyos. At ano pong nangyari? Ang sabi ng Lord sa kanya, God made him well. Pag sinabi po nating well, hindi lang po physical healing. Kung yung siyam nakasama niya, hindi bumalik, pero gumaling po sila physically. Pero itong lalaking ito na isang Samaritan, bumalik siya at nagpasalamat sa Diyos. Hindi lang po physical healing ang na-receive niya, kundi complete healing. Ibig sabihin, hindi lang physically, hindi lang po spiritually, kundi complete sa lahat ng aspeto ng buhay niya, pinagaling siya ng Diyos. Kaya matuto po tayong magpasalamat sa Diyos. Amen po. Amen. And last, sabi niya dito, ito yung promise ng Lord. When we trust the Lord with all our heart, and we do not lean on our own understanding, and in all our ways, we acknowledge God. Ito po yung pangako ng Diyos po sa atin. He will make our path straight. Ang buhay po natin ay hindi po smooth lang. Yung mga pinagdadaanan po natin sa bawat buhay po natin, hindi yan smooth. May mga obstacle tayo, di ba? May mga humps, katulad ng daan po natin dito, mga humps. May mga ganon na pinagdadaanan po tayo sa buhay. Pero ito po yung pangako ng Diyos po sa lahat po ng nagtitiwala sa Kanya ng buong puso. He will make our path straight. Siya po ang mag-aalis anumang obstacle na yan sa daan mo, anuman yung naghihinder sa'yo, si Lord ang mag-aalis niyan. Ang gagawin po natin ay magtiwala po tayo ng buong puso po sa Diyos. At sa Kanya lamang po tayo dumepende. Amen po ba? Alam niyo po, itong book po ng Proverbs 3:5-6, ito po yung isa sa mga paborito kong verse.
And hindi lang po ito isang advice po sa atin. Ito po ay isang commandment po ng Lord, pero with promise po ito. And ang gusto ng Lord na yung buhay po natin, yung puso po natin, ay magtiwala po sa Kanya, hindi lang po half, kundi complete. Kaya God wants us to surrender everything sa Kanya and to acknowledge Him in every step po ng buhay po natin. Maging intentional po tayo. Kung gusto po talaga natin ng straight path na daan, maging intentional po tayo. We should trust the Lord with all our hearts and lean not on our own understanding. At sa lahat ng gagawin po natin, i-acknowledge po natin ang Diyos sa ating pong buhay. Pwede po ba tayong tumayo po sa oras na po na to?